Tapos sabi ko, Pastor Ralph ka, sabi ko, kailan ka pupunta dito? Tapos nandito na. Di ba? Layo pa. So, praise God. We thank the Lord. So, welcome ko lang si Pastor Ralph at saka Sister Helen. So, salamat sa inyong pagbisita. Ito yung encouragement, unplanned. But this is really the leading of the Holy Spirit. And this is what we had been praying. Sabi ko nga kay Mrs. As a pastor, wala talaga akong wala akong dala-dala akong day. Sabi ko lang, all about Jesus. Amen. Never stop praying. So, yun lang. So, yun lang ang naranasan namin. Kanina nga, di ba, sabi ko sa'yo na ang ano lang natin is basta focus lang tayo kay Jesus. Tapos, pray. Never stop praying. Pray tayo. So, gusto ko lang mag-share sa inyo. Ito yung pinaalala sa akin ngayon bago ako umuwi habang nag-text si Pastor Ralph. Tapos gusto ko ring tanungin kung ano yung encouragement sa amin. Pastor Ralph, bigyan mo kami ng encouragement ng Word of God. So, ito yung pinaalala sa akin kasi meron akong dying na resident nung nag-text si Pastor Ralph. Uwi ka na dito, nandito na kami. Nagpipray pa ako. Sabi ko, okay. So, but anyway, this is the Lord reminded me in Romans 8:38. Yung sabi nga dito, for I am convinced that neither death nor life, neither angel nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, nor height nor depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Amen. Lord. Amen. So, when I read this, it's become a practical reading when a person is dying, and I departed from the interpretation of what's the context. But the context, I know the context, but I'm extending the context of this passage that when you are at the very end, when someone is at the very end of his or her life, when I read this, it makes sense. It makes sense because you see the person's body, and the person could not say any words. It's just the breathing that slowly fading away. And we have that opportunity to all of us to declare the word Amen. and remind God's word, and also remind the family and remind the person that even though he could not say it, and it's just a privilege to say that, hey Lord, you said in your word that neither death nor life will be able to separate us from the love of God. So you love all of us even until the end of life. So that's so my encouragement to all of us is we are loved by God. Kahit na malakas pa tayo, di ba? Malakas tayo. Praise God. We are healthy, strong by the grace of God. And we are loved, but when someone is not healthy, not strong, it does not diminish the love of God. It's the same. So we are loved by God. And dahil mahal tayo ng Diyos, ito yung prophet. Dahil mahal tayo ng Diyos, ngayon binisita tayo ni Pastor Ralph at saka ni Sister Helen. Amen. Amen? Amen. So yun yung encouragement ko sa atin bago tayo manalangin. So I will pass on to Pastor Ralph the encouragement. And you will be in our YouTube now because okay, go ahead Pastor Ralph. Encourage us. Okay, ito yung minimeditate ko na Bible word. Open our Bible in the book of Revelations, chapter 3, verse 7.
Revelation chapter 3, verse 7 to 13. So, babasahin po natin, no? Chapter 7 said that, unto the angel of the church in Philadelphia write, the words of the Holy One, the true One, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. Amen. I know your works, behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Behold, in verse 9, I will make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. The same the word, I have loved you. Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial. This is the promise of God. Amen. That is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. In verse 11, I'm coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown. Verse 12, that no one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it. And I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down from my God out of heaven, and my own new name. The last verse, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. Amen. Gusto kong diinan yung the word, sabi mo kanina, opportunity, right? The word opportunity, yung Bible verse dito na balikan po natin. That in verse 8, I know your works, behold, I have set before you an open door. So the Lord, Yes. before the foundation of this world, individually sa ating mga buhay, meron na po tayong that we call na ibinigay ng Lord sa buhay po natin. That this door is that no one will be able to shut or close it. So every opportunity sa buhay po natin that God given to us, wala na pong makapagsasara po doon. Amen. And all we can do is just believe, accept, and do it kung ano yun. And that opportunity, hindi natin alam kung ano ng opportunity sa ating mga buhay. But I know that those opportunity is, first is tayo yung mag-benefit, and secondly is for the expansion of His kingdom. Amen. Amen. So, the Bible said, sabi nga ni Paul, that whatever you eat, you drink, do it for God's glory. So, yung pagbisita po namin dito is Amen. it's an accident. Amen. So, everything has a purpose. Amen. So, ang nakikita ko po sa mga ganitong gawain is just, first is yung pong strengthen our faith. Amen. Yung mabisita mo yung kapatid mo sa pananampalataya, kahit wala pa siyang sinasabi, yung presence pa lang nakakaramdam ka ng strength, right? Because sometimes we are longing, right? Lalo tayo nakapaligiran ng mga taong hindi na kapwa na nanampalataya. Amen. But if nakita po natin, nabisita po tayo o nagkasama-sama po tayo, even this is small gathering, bakit magkakaroon tayo ng kalakasan? Because it's not the number. Because of the power of the Holy Spirit. Amen. Na siyang nag-guide sa atin, nagpo-comfort sa atin. Ang dami natin mga trials, sabi niya dito, di ba? There's a trials na darating. But, sabi ng Lord, if you do not deny my name, right? Huwag mo na ako i-deny. Then, it means, ina-acknowledge mo ang Panginoon. Ina-acknowledge mo yung presence ng Panginoon. It means that we are here because we acknowledge the presence of God. 2 or 3 gather in His name. Yes. The Holy Spirit in our midst, right? Amen. Kaya yung ginagawa po natin is walang sayang. Nagkakaroon man tayo ng kung ano man yung ginagawa natin, still nag-glorify po ang Panginoon. Amen. And of course, the fellowship that we have. Amen. Napaka-importante po yan. Without the fellowship, it's hard na yung isang buhay ng isang Kristiyano ay nagkaroon ng kalakasan. Fellowship,
to brethren, Mhm. fellowship to God. Amen. And that is the message of the Lord sa akin. Nagki-fellowship po tayo because of our brethren and of course with the Lord. Amen. Yan lang po yung masasabi. Oh, si Mrs. naman, si Sister Helen. Ah, Pa-encouragement sa atin lahat. Yung sa Psalm 133:1 na ang sabi ng Lord na how good and pleasant it Amen. is when God's people live together in unity. So, ito napakagandang verse na lagi nating aalalahanin. Itong kagaya ng ganito na ginagawa natin is it's very encouraging na hindi lang tayo nag sasama-sama, but it helped us to deepen our relationship, na nagkakaroon tayo ng encouragement sa bawat isa. Diba, kapag yung mag-isa tayo, we just stay in the room, we just stay in our comfort comfort zone. Hindi tayo masyadong minsan kung ano yung mga pumapasok sa isip natin, and then negativity will come, and then the Satan will try to inject something na it's not from the Lord, it will not edify the Lord. Pero pag ganito, napakaganda kasi pag uwi mo, na-encourage ka, na lift up yung spirit mo, and then nagkakaroon ka rin ng chance na makapag-share, makapagsabi na, alam mo, dumadaan ako sa ganito, and then your brothers and sisters will for sure, ang sasabihin nila sa iyo is encouragement, at sigurado na nanggagaling sa Panginoon ang i-share nila sa iyo. Yun po yung binigay ng Lord na sa atin ngayon. Amen. Praise the Lord. Oh, si Sister Beth, ano naman ang encouragement mo sa amin, Sister Beth? Ay, ano? Ano encouragement mo? Naku, sigang nga, mag-camera. Muna yung camera Thankful kasi. Ang ano po is yung talaga, yung give in Christ we are victorious. Amen. Yun. Amen. Kasi hindi naman niya pinangako sa atin when we know the truth, hindi naman niya pinangako na life is smooth, hindi naman ang pinangako niya sa atin is in our lowest point, in our natin, up and downs, andyan siya lagi. Kaya yun ang po na whatever we're facing, basta wag lang tayong kumawala sa kamay niya. We're still safe kasi we will never go wrong sa kanya. Ikaw, Han, meron ka bang sasabihin? Meron, wala. Oh, so umalis si Sister Mary. Hindi, nung recently, kami ni Sister Beth, pinapakita ko sa kanya yung journal ko, yung sinusulat ko sa journal. Tapos, na-remind ako dun sa isang verse na naikwento ko din sa kanya. Sabi ko ganun, meron akong life verse, Sister Beth. Sabi ko sa kanya, natatandaan mo ba yung sinabi ko? Habakuk? Kasi mahilig siyang mag-cook eh. Habakuk. Akala ko soft drink Habakuk. Si Habakuk, nasa Habakuk 3:19. Favorite niya yun eh. Buti naalala ko. Pinakita niya yun. Sabi niya ganon, "The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me walk upon mine high places." So, eto, nung sabi ko sa kanya, nung bago akong Kristiyano, hindi ko talaga maintindihan ano ba yung sinasabi doon. Kasi sabi ko, hindi ko maintindihan, pero ang pakiramdam ko para sa akin yung verse na yun at sa akin siya. Parang gano'n na, yung bang lagi ko siya nire-reflect. Hindi ko man siya maintindihan pa nung bago akong Kristiyano, pero
laging yun, doon ako lagi dinadala ni God sa Habakkuk 3:19. Tapos hanggang sa nag-journey na ako sa Panginoon, ang dami na nangyari sa buhay ko. Tapos, binalik ako ulit ng Panginoon noon dito sa verse na to. Sabi ko, yun pala, no? Tinuruan ako ng Panginoon. Ginawa niya tayo, yung hinds feet na yun, yung deer, ito yung hinds feet niya. Kaya pala sabi ko, yung mga deer, may mga mountain deer. Nagpunta kami ng Calgary Zoo noon. May nakita kami yung mountain deer. Pagkatapos, nandun lang siya sa, yung sa ganun Cliff. ba? Sa cliff. Tapos, ano pa siya, relax lang siya. Hindi siya natatakot. Ano siya, kapit na kapit siya doon. Hanggang sa, naalala ko na yung mga verse na binibigay sa akin ni God. Sabi ko, yung palang sinasabi ng gano'n. Tapos sabi pa niya, He will make my feet like a feet of a deer. Tapos He will make me go on heights. Tapos sabi ko, yung pala, dahil doon sa pagkapit natin sa Panginoon, nadadala niya tuloy tayo kung saan niya tayo gusto dalhin. Hindi tayo na na-stuck up, pero ang kalooban ng Panginoon, yung makapagpatuloy tayo, kumapit lang tayo sa Kanya. Wala na tayong ibang pupuntahan di ba? Wala na tayong ibang kakapitan. Kumapit ako kay Sister Beth o kaya kay mas lalo na sa asawa ko. Kumapit ka lang sa akin. Hindi. Kakapit ako sa Panginoon. So yun ang yun. Recently lang yun. Nagano kami ni Sister Beth. Kaya pagka i-encourage ko din kayo na pagka meron kayong verse, sulat lang kayo ng sulat. O kaya kahit yung verse na yun, hindi nyo pa maintindihan, tatanungin nyo lang si God, Lord, bakit? Ano ba to? Hindi ko maintindihan. Tulungan nyo naman ako, Holy Spirit. I-reveal mo sa akin to, Holy Spirit. And the Lord will reveal it to you. I-reveal sa inyo. Amen. Sis Mary, meron bang konting word of encouragement for all of us? Marami. Marami. Oo, marami talaga. Maraming himala na ginawa sa akin si Lord. Amen. Sobrang dami. Kahit na yung mga masasakit na nangyari sa buhay ko, inaccept ko yun na as siguro challenge sa buhay ko, kung kakayanin ko, kung yung faith ko siguro hindi mawawala. No? Lalo na yung nangyari sa late husband ko, which is naging strong pa yung faith ko, na kahit na yun nga, yung dumanas kami ng napakabigat na problema nung nagkasakit siya hanggang sa nawala siya, hindi ako nakakapanghina, pero nung iniisip ko na siguro may plan si Lord, kasi siguro nagpapasalamat na lang ako na nakasama ko siya. Nakilala ko siya, nakasama ko siya. Karoon kami ng magandang samahan, marami ako natutunan sa kanya. At yun nga, nagpapasalamat to. Kahit nangyari sa kanya yun, na-accept niya. Na-accept niya na yun na yung gusto ni Lord. Na kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa. Acceptance na lang. Kaya ngayong basta lagi ko sinasabi, God's love and redemption is para sa lahat siguro. So, yun lang, no matter what, kung ano yung pagdadaanan natin sa buhay, masaya, malungkot, siya lang kakausapin natin. Pinanghihina tayo, siya lang lagi. Yun. Amen. Do you want to say something to Sister Lily? Ano lang, Yeah. minsan kasi marami tayong hinihingi kay Lord. Diba? So, nagtataka ka, bakit hindi niya binibigay? Minsan, ang taon na eh. So, pag dumating na pala yun, tsaka mo lang maintindihan na, kaya pala. Ang tagal mong inantay, pero you never lose hope, di ba? Kasi may plan siya sa'yo. Kung bakit, ang tagal mo nang hinihingi, hindi man niya ibinibigay. Meron pala mas magandang plan sa iyo.
Yun lang yung, kasi ako kasi kahit na hindi niya binibigay, lagi pa rin akong humihingi ng tulong, na, di ba, always guide me pa rin, kahit na mag-isa lang ako, ikaw na yung bahala. Yeah. Yun lang yung i-share ko. Ano, bibidyohan ko yung sarili Ikaw, ko ikaw, para sabihin ko sa'yo. So, ikaw naman, brother Agagang, anong sasabihin mo? Upo ka doon kay Sister Mary. Yeah. Yeah. Anong Ako sasabihin? naman, ang encouragement, ko, is we have to wait for the right timing na ibigay ni Lord sa atin. Kasi meron palang mga oportunidad o mga plano na nilalaan ng Diyos para sa atin. So we have to do is just wait kung kailan yun ibigay sa atin. And while waiting for it, continue na tayong manalangin, magpapasalamat araw-araw sa Panginoon. Lalo na sa mga biyaya na binibigay niya sa atin. Pinagpapala tayo ngayon dahil this is a good encouragement. Pastor Ralph, Sister Helen, sabi ko nga, this is unplanned, pero yun nga, lagi kami magkakasama-sama, lagi nga kami naglalaro, but this is a, special na nabisita nyo kami, encouragement. So, salamat sa yung time, and we will have a fellowship, continuous fellowship, and we will pray ng special prayer lang kay Sister Lilibet, ang kanyang nanay, healing, sa kagalingan ng kanyang, ang nanay niya ay may sakit. At si Sister Beth also, yung pamangkin ba? Pamangkin. And yung kapatid naman ng kapatiran namin, si Arvin, ay yung sister naman. And panalangin natin yung bawat isa. Ang isa pa is God is working ahead of us sa Breakthrough Church of God, Burnaby Church of God, sa Abbotsford Church of God. Pag-pray natin yung vision din ni Bishop Jeff na in 5 years, 10 more churches, that we can participate on that. And yung concert din ni Rapi, patuloy natin ipanalangin. Although hindi na yung concert ni Rapi, but Rapi is giving his talents for the Lord, to give glory and honor. So it's all about the Lord Jesus Christ. So ano pa ba yung anniversary nyo coming, di ba? Yeah. May 3. Yeah. Kaya ngayon parang nag-invite nila. May 3 anniversary. Tayo din, So April April 12. 14. April 14. So mauna muna kami. Yeah. Tapos yung camping pala natin, Yeah, ayos na siya. sasama daw kami. Yeah. I mean, Yeah. president, mas maganda, mas masaya, mas marami. Sasama na kami, makakapag-contribute. Meron lang yung revelation ng Lord. Amen. Go ahead. Yung sa'yo, yung Habakuk. Oo. Verse 9. Yeah, kung titignan po natin doon, that God is comparing us as a deer, right? Or let's say, sheep, right? Then, why? Ang tanong, bakit kino-compare tayo ng Lord sa isang isa o sa isang lamb, right? Because I will bring this context in the book of Psalms 23. Amen. So, The Lord is my shepherd. yeah. So, the Lord is my shepherd. Gusto ng Lord na siya yung magiging pastor po natin. Amen. Not just for you, but all of us here. Then, kung babasahin ko sa number 1, ito yung reason kung bakit ang gusto ng Diyos na siya maging pastor sa ating mga buhay. Unang-una, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin that the Lord is our provider. And being a provider, pag ang Lord ang provide, everything is sufficient. Right? It's more than enough. And in verse 2, He makes me lie down in the green pastures. He lead me with beside His still waters. It means that the Lord is our King of Peace. May kapayapaan eh. Kung tignan po natin yung green pastures and He lead me beside His still waters, yun po yung
yung hinahanap ng isang usa eh. Right? And meron po siyang kapayapaan. And this is more than enough. Kasi ang buhay po natin, pag kinukulang po tayo, maraming worrying sa buhay. Right? So, pag nag-start po yung worrying, so wala kang Akala ko, peace. hindi ako nag-worry, pero sabi ko sa Lord, Lord, ikaw ang bahala. Amen. It's a human nature na mag-worry po tayo. That's why the Lord said, yung worry po natin, ibigay natin sa Panginoon. Amen. And in verse 3, sabi niya po dito, is, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Amen. So it means that we need to adopt God's righteousness. Sometimes kasi lumalabas yung pagiging righteousness natin eh. And our righteousness is short. It's very, very short. Amen. And we need to adopt the righteousness of God. Amen. Because when pag yung ang gusto natin mag-manifest yung righteousness natin, then of course, mababaliwala ang Diyos. Amen. Of course, madidinay ang Panginoon. Amen. We need to adopt God's righteousness. It's hard. When if you adopt the righteousness of God, it means you are surrendering God. Amen. But sometimes gusto natin kasi tayo eh. But no, we need to deny ourselves. Denying ourselves means we need to adopt God's righteousness. And even though I walk, verse 4, to the valley of death, through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. It means that God is Emmanuel. God is with us, right? So nothing to be afraid, right? Like niya how many times niya sinabi sa Bible that do not fear. Fear not, right? I think over 50 times na sinabi ng Lord na do not fear. Amen. Dahil alam ng Diyos na nature natin na tayo natatakot, right? But if we trust God, then do not fear. Because sabi dito, I will fear no evil, for you are with me. Dinideclare ni David dito na hindi ako matatakot because God is with me. Although alam niya na maraming evil, right? Alam niya ang mga evil works. Sa buhay ng sa Kristiyano, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na nagkatrabaho ang kaaway. Alam niyo ba yun? Yeah. The more you serving God, the more din na gumagawang kaaway. Right? Para ma-distract tayo. Amen. But walang distraction pag nandun tayo sa Panginoon. Amen. And verse 5, you prepare a table before in the presence of the enemy, you anoint my head with oil, my cup overflows. Dito po, dinideclare po that God is our victory. He is our banner. Amen. He is our Jehovah Nissi, our banner. It means that if we have this banner, the banner of God, then our life is victorious, right? Remember that in the Old Testament, pag dinala na nila yung banner, ibig sabihin, tagumpay sila sa war, right? Sa buhay po natin, bring the banner of God. Amen. Dalhin natin yung banner ng Diyos. Ibig sabihin, declare po natin that we are a victorious Christian of the living God. Amen. And surely, goodness, sabi niya dito, all the days of my life, I shall dwell in the house of the Lord forever. So, andun na po, ibinibigay na ng Panginoon, ibinigay na ng Diyos yung eternal life para sa atin. Not only this present life, and this coming, the next life, that we have the eternal hope. Amen. And we have the eternal life. Yun yung promise ng Panginoon sa atin. Yes, this life is full of burdens, full of troubles, but sa susunod na buhay, ang sabi ng Panginoon sa Revelation that there's no more tears, no more hunger, right? No more crying, right? No more pain, right? Amen. And that's the life na nakahanda sa ating mga buhay. Ang gagawin na po natin is, just like when I shared the word last Saturday, we need to embrace the trials. We need to embrace those troubles. Why? The more trials, the more troubles, the more experience ng mga storms of life, the more the grace of God. Doon mo mararanasan na mas marami palang biyayang Panginoon. Amen. Kasi kung hindi inalo ang Diyos yung mga trials sa buhay natin, hindi mo mararamdaman yung biyaya ng Diyos. Sabi ni Paul, the more na mas maraming pagsubok, lalong sumasagana ang biyaya ng Diyos. Amen. Kaya we need to embrace those troubles. Even the Lord Jesus Christ, He embraced those suffering in His life. Amen. Ipinakita ng Panginoon na in-embrace niya rin yung mga trials na yun sa kanyang buhay. Right? But look, yung kanyang tagumpay ay tagumpay po natin. Yung ginawa ng Panginoon na tagumpay, hindi para sa kanya, para po sa atin. So 2,000 years ago, tayo po ay victorious Christian.
And that is the power of God. That is the power of God in our lives. Amen? So, victorious po tayo. Tagumpay po tayo. Amen? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kailanman. Hindi inalis ng Diyos yung pagsubok. Dahil remember po sa yung tatlong Hebrew na tinapon po sa pugon. Supposed to be, alisin ng Panginoon doon. Hindi, sumama pa ang Panginoon doon. Ibig sabihin ng Diyos kasama natin sa mga pagsubok upang pagtagumpayan po natin ang mga pagsubok. Amen? God will never leave us nor forsake us. Ano man mangyari, God is with us. Amen? Amen. Yun lang po. Pastor, yung first 3 ba yun, yung sa righteousness ni God? Yun yung exactly yung shinare ko kay Sister Beth nung pinapabasa ko sa kanya yung journal ko. Yung sabi ko, nung nandun tayo sa Winnipeg, tapos COVID time, tapos ang ginagawa namin ni Pastor, punta kami sa legislative office, building, punta kami sa Human rights. Punta kami sa City Hall. Kung saan kami nagpunta. Tapos ang gagawin namin, magko-communion kami doon, okay, mag-spill kami ng juice at saka ng bread, magbe-break kami ng bread, tapos iniiwan namin sa building, tapos pinagpe-pray namin. Ang dami naming pinuntahan sa sa Human Rights Building, nadulas ako. Naka-disability din ako noon. Sabi ko, Lord, sabi ko ganun. Nung nadulas ako, sabi ko, tawa ako kasi, hindi sumakit. Sabi ko ganun, hindi ako nasaktan kasi baka mamaya lalong yung likod ko. Lagot ako. Tapos sabi ko ganun, wala, sabi ko ganun. Pero taka ako, sabi ko, Lord, bakit of all places na napuntahan namin, bakit dun ako nadulas sa Human Rights Building? Ilang days ko yung pinagpipray. Sabi ko, bakit? No? Parang yung soul ko may inaantay na sagot. Hindi ko alam, pero alam ko meron doon. Tapos ang ginawa ko, dun sa journal ko, nakalimutan ko na kasi, pero buti na lang nakasulat doon. Kinukwento ko pala siya dun sa coworker ko na Kristiyano din. Sabi ko, alam mo ba, ganito nangyari sa akin, ganito yung ganyan. Sabi ko, gano'n. Kaya lang pinagpipray ko, bakit kaya dun sa Human Rights Building ako nadulas? Sabi ko, gano'n. Tapos while saying it, biglang pumapasok yung word ni God na nag-i-impress sa heart ko. Ang sagot sa akin ni God, kasi anak ko, tingnan mo, nagpatayo kayo ng monument ng human rights. Puro human rights ang ninyo. Sabi ko, oo nga, nasa na yung righteousness ni God? Yun yung time na grabe ang yung lawlessness, yung ang daming nag-aano sa legislative, yung mga rebellious hearts ba, na nagpupuntahan sila, nag-i-stop sila ng mga truck. Sabi ko, parang ang gulo-gulo ng mundo. Pero, nung time na yun, it was so timely na doon ko naintindihan na tama ka, Panginoon, yung righteousness namin sumusobra na pinagawan pa namin ng monument. Sabi ko, galing ni God. Sabi ko, ganun. Sabi ko, yun ang revelation talaga sa akin ni God. Hindi ko makakalimutan. Amen. Amen. So let's pray. Ako una, pag ganun tayo, mananalangin tayong lahat. Tapos si Pastor Ralph ang magpo-close sa prayer. So sa prayer, yung alalahanin nyo lang yung mga panalangin natin. No specific prayer maliban doon sa minention. So, yun yung mga na-share ko. Kung maalala nyo yung ipapanalangin, kung meron kayong ipapanalangin, mag-agree kami. Kasi di ba the Bible says na kapag nag-agree tayo, whatever we agreed here, we will be agreeing with heaven. So, this is just opportunity to pray for one another. So, yeah, so nag-text nga rin si Josie timely na pag-pray daw si Tristan dahil yung anak niya may laro ngayon. Mga rough daw yung kalaban, tapos nagmumura daw yung coach. So ang unang na spirit
we need to come against the swearing spirit sa mga coaches na yan. Kasi nga, pag nagsuswear, di ba? May impact yun eh. So, Yeah. so yeah. So,